Hello! Okay, so we're all set. Where is it? Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ating pag-aaral ng Aralin 1, ang kulturang Pilipino, tatalakayin natin ang kahulugan ng kultura at mga pangunahing aspeto nito. Sa presentasyon nito, layunin natin na una, unawain ang kahulugan at kasaysayan ng kultura. Pangalawa, tukuyin ang mga bahagi ng kultura. Pangatlo, may pakita ang kahalagahan ng pag-aaral ng pagkakaiba ng kultura. At pangapat, maunawaan ang mga teorya tungkol sa kultura. Unahan natin ang kahulugan ng kultura. Napag-alaman natin na ang kultura ay nagmumula sa salitang kalinangan at ito ay naglilinang at humuhubog sa pag-iisip, pag-uugali at gawain ng tao. Ang wika naman ang tagapagpapahayag at impukan kuhanan ng anumang kultura. Sa puntong ito, tatalakayin natin ang tatlong bahagi ng kultura. Ito ang wika, ang tagapagpapahayag. Oh my God. Tagapagpahayag. Okay. Wika. Ang tagapagpahayag at impukan kuhanan ng kultura. Halimbawa nito ay Bisaya, Tagalog, Ingles at iba pa. Relihiyon. Isang mahalagang aspeto ng kultura na nagtatakda ng paniniwala at kaugalian. Halimbawa nito ay Meranao, Kristiyano, Agnostics at iba pa. Kaugalian. Mga tradisyonal na gawain at pag-uugali ng isang grupo. Halimbawa nito ay ang pag-aasawa, pagbabati at iba pa. Base sa tatlong bahagi ng kultura, napatunayan natin na kasama sa kultura ang wika, relihiyon at mga kaugalian ng isang grupo. Ito ay nagbibigay anyo sa pagkakaiba ng bawat kultura. Bakit ba mahalaga ang kultura? Isa sa mga epekto ng sa ating pagkakakilanlan, pag-iisa, pag-ugali. Bakit ba mahalaga ang kultura? Isa ito ay ang epekto sa ating pagkakakilanlan, pag-iisip at pag-uugali. Ang pag-aaral ng kultura ay nagbibigay daan sa mas malalim na pangunawa sa ating kapwa at nagpapalaganap ng respeto sa pagkakaiba. Sa puntong ito ay tatalakayin na natin ang iba't ibang pananaw ng mga makabuluhang tao sa kultura. Una, ayon kay Edward Burnett Taylor, ang kultura ay kabuuang kompleks ng kaalaman, paniniwala, sining at moral/value. Kasama dito ang mga aspeto ng buhay ng tao tulad ng wika at relihiyon. Ibig sabihin, ang kultura ay hindi lamang limitado sa mga aspeto ng sining at musika, kundi ito rin ay naglalaman ng mga value at alituntunin sa lugar kung saan ito namumuhay. Kasama na ang wika, relihiyon at iba pang bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Ayon naman kay Leslie A. White, napatunayan niya na ang wika ay sumasaklaw sa lahat ng natutunan at ipinapahayag ng tao sa kanyang komunidad. Ipinapakita niya na ang kultura ay hindi lamang limitado sa mga tradisyonal na gawain at paniniwala ng isang grupo, kundi sumasaklaw ito sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng mga tao ng isang komunidad. Sa madaling salita, ang kultura ay naglalaman ng lahat ng natutunan at mga aspeto ng buhay ng isang tao o grupo ng mga tao sa kanilang lipunan. Ayon naman sa kanila ni Donna Golnick, ang kultura ay ginagamit para sa maayos na paraan na may kapangyarihan at mga makapangyarihang tao. Sila ay naniniwala na ang mga taong may kaalaman sa kasaysayan, literatura at sining ang siyang may kultura ayon sa unang paniniwala. Ibig sabihin, ang kaalaman sa kasaysayan at pagpapahalaga sa sining ay nagbibigay diwa sa pagkakaroon ng kultura. Ayon naman kay Hodson, natutunan natin na ang kultura ay socially achieved knowledge na natutunan mula sa mga kasamahan sa paligid. Ibig sabihin, ang kultura ay hindi likas na taglay ng isang tao sa kanyang pagkapanganak. Oh my God, sulat na yun. Sorry. Balik na lang. Ibig sabihin, ang kultura ay hindi likas na taglay ng isang tao sa kanyang pagkapanganak, kundi ito ay natutunan mula sa kanyang mga kagrupo, mga kasamahan sa buhay, at sa kanilang karanasan sa lipunan. Natuklasan naman ni Ward Goodenough na ang kultura ay patterns of behavior at patterns for behavior na kinabibilangan ng mga kinasanayan o kinagisnan ng isang grupo. Okay. Natuklasan naman ni Ward Goodenough na ang kultura ay patterns of behavior at patterns for behavior na kinabibilangan ng mga kinasanayan o kinagisnan ng isang grupo. Ito ay nangangahulugan na ang kultura ay kinabibilangan ng mga itinatagong kaugalian o mga pamantayan ng pag-uugali ng isang grupo ng tao. Ang mga ito ay nagpapakita kung paano sila kumilos, gumawi at nagpapakita sa kanilang pagkakakilanlan sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon, ritual at kaugalian. Etsa.
Okay, ako ni stop. Hindi naman siguro sa... wait, yap, din ako. Napatunayan naman ni Tembreza na ang kultura ay kabuuan ng mga natamong gawain, huwaran ng pag-uugali, paraan ng pamumuhay, at maaring magbago depende sa panahon. Ito ay nangangahulugan na ang kultura ay binubuo ng mga pagkilos, halimbawa ng pamumuhay at mga tradisyonal na kaugalian na itinataguyod at ginagamit sa isang bangkat o komunidad. Ayon sa kanyang konsepto, ang kultura ay maaring nagbabago o mag-evolve depende sa mga pagbabago ng panahon at karanasan ng isang lahi o grupo ng tao. Ito na ang ating pagwawakas. Naway magpatuloy ang ating pag-aaral tungkol sa kultura at maunawaan natin ang kahalagan nito sa ating buhay at kipunan. Maraming salamat po sa inyong pagtuto. Auf Wiedersehen.